Magandang araw mga kaibigan. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Napakainit ng mga balita ngayong araw, Lunes, August 17, 2026. Bakbakan sa diplomasya ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan habang ang US envoy na si Jared Kushner ay lumipad na patungong Israel para pilitin si Prime Minister Benjamin Netanyahu natanggapin ang peace plan ni Donald Trump. Kasabay nito, hinarap din ng matinding aksyon ng Pilipinas ang China matapos ibunyag na umabot na sa 27 diplomatic protest ang isinampa natin ngayong taon. Ano ba ang buong detalye? Isa-isahin natin ngayong araw. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, simulan po natin ang ating balita ngayong araw. Lunes, August 17, 2026. Sa napakainit na sitwasyon sa gitnang silangan, ayon sa mga ulat ng The Washington Post at AP News, dumating ngayong araw sa Israel si Jared Kushner, ang espesyal na sugo at son-in-law ni US President Donald Trump. Bago ang pagtungo ni Kushner sa Jerusalem, nagkaroon muna siya ng bihirang direktang pagpupulong sa Egypt kasama si Khalil al-Hayya, ang pangunahing leader ng Hamas, pati na rin sa mga leader ng Egypt, Qatar at Turkey. Layunin nitong itulak ang 15-point Gaza Peace Plan na isinusulong ng US Board of Peace. Bagamat sinabi ng Hamas na bukas sila sa usapan, nananatili namang matigas ang paninindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mariin kasing tinututulan ito ni Netanyahu ang anumang mabilisang pag-atras ng militar ng Israel hanggat hindi lubusang na didisarmahan ang Hamas. Dahil dito, dinala ni Kushner ang matinding presyon ng Estados Unidos para pilitin ang magkabilang panig na magkasundo. Lumipat naman po tayo sa ating sariling bakuran nitong araw lang din ng Lunes, August 17, 2026, formal na inihayag ng National Maritime Council, NMC, sa pamamagitan ng spokesperson nitong si Alexander Lopez na umabot na sa 27 protest ang isinampa ng Department of Foreign Affairs, DFA, laban sa China. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ang mga protestang ito ay naihain para lamang sa unang kalahati ng taong 2026. Bunsod nito ng mga tinatawag na ICAD o Illegal, Coercive, Aggressive and Deceptive Action ng China Coast Guard at ng kanilang maritime militia sa loob ng ating teritoryo. Bagamat sinabi ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ni Rear Admiral J. Tariela na mas kaunti ang mga physical na insidente o water cannon attacks kumpara sa mga nakaraang taon, patuloy pa rin ang paghahain ng ating pamahalaan ng mga diplomatic protest para patunayang hindi natin kinikilala ang kanilang mapang-aping pang-aangkin sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, tutusin natin ito sa isang malinaw at malalim na pagsusuri ngayong araw. Una ay sa Middle East, ang pagkilos ni Jared Kushner ngayon ay nagpapatunay na desperado ang administrasyong Trump na maresolba ang giyera sa Gaza bago pa man ito lumala at magdulot ng mas malaking krisis sa pandaigdigang ekonomiya at presyo ng langis. Subalit, ang pagmamatigas ni Netanyahu at ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng Israel at Hamas ay patuloy na naging malaking pader sa kapayapaan. Pangalawa, sa West Philippine Sea, ang pagpapakita ng ating pamahalaan ng 27 diplomatic protest sa loob lamang ng 6 na buwan ay patunay. Hindi natin to dinadaan sa tahimik na usapin ng soberanya. Bagamat puro protesta ito sa pamamagitan ng diplomasya,
mahalagang hakbang ito para mairehistro sa international community ang mga paglamag ng China. Sa madaling salita, ang mga balitang ito ngayong Lunes ay patunay na ang kapayapaan ay hindi madaling makuha. Kinakailangan ng matinding tika sa diplomasya at matatag na depensa. Ikaw, mga kaibigan, mga ka-John Henry, naniniwala ka bang susuko si Netanyahu sa pressure ng US para sa Gaza peace plan? At ano ang masasabi mo sa patuloy nating paghahain ng diplomatic protest laban sa China? I-drop ang inyong komento sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ito po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.